Aprobado na ng House Committee on Ways and Means ang panukalang batas na magbibigay ng kapangyarihan kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pansamantalang suspendihin o bawasan ng fuel excise tax. Yan ang report ni Vel Custodio. Aprobado na ng House Committee on Ways and Means ang panukalang batas na magbibigay ng kapangyarihan kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na suspendihin o tapyasan ng excise tax sa produktong petrolyo kapag may pambansa o pandaigdigang krisis na nagdudulot ng biglaang pagtaas ng presyo ng langis. Layunin ng panukala na maprotektahan ang mga Pilipino laban sa epekto ng mataas na presyo ng langis, lalo na sa gitna ng tumitinding tensyon sa Middle East. 6 na piso kada litro ang mababawas sa diesel habang 10 piso kada litro naman ang mababawas sa unleaded. Batay sa panukala, kapag umabot o lumampas sa $80 kada bariles ang presyo ng Dubai crude oil, maaaring iutos ng Pangulo ang pansamantalang suspensyon o tapyasan ng fuel excise tax hanggang 6 na buwan na maaari pang palawigin hanggang 1 taon kung kinakailangan. Sa ilalim ng panukala na nag-aamyenda sa International Revenue Code, maaaring suspendihin o bawasan ng Pangulo ang excise tax ng petrolyo kapag may rekomendasyon mula sa Development Budget Coordination Committee o DBCC. Secretaries of Finance, of Budget, of DepDev, BSP Governor, as well as the Department of Energy will now take part in making the recommendation. Nakasaad din sa panukala na kailangang magsumite ang Pangulo sa pamamagitan ng Finance Secretary ng ulat sa Kongreso sa loob ng 15 days mula nang ipatupad ang suspensyon at kada buwan pagkatapos nito. Kailangang ilahad sa ulat ang batayan ng desisyon, ang tinatayang revenue loss o mawawalang kita ng pamahalaan, ang inaasahang epekto nito sa inflation, presyo ng fuel at aktibidad ng ekonomiya. Sabi ng mga oil companies kanina is that paano yun? Meron kami mga inventory na nakapagbayad na kami ng excise tax. Kami ba i-reimburse o ibabalik ba sa amin yun? Dahil ang excise tax, binabayaran yan, hindi parang VAT yan na binabayaran sa pagbili ng consumer. Binabayaran ito pagpasok sa Pilipinas. Pero giit ni Committee Chairperson Miro Kimbo na kailangan na agad maramdaman ng publiko ang epekto ng pagbaba ng presyo ng petrolyo. Kaya mungkahin niya na bigyan na lang ng tax credit ang mga petroleum companies na nakapagbayad na ng excise tax bago suspindihin ang koleksyon ng excise tax. Tiniyak naman ng Department of Energy na kayang bantayan ng ahensya ang volume na pumapasok sa bansa at masigurong sumusunod ito sa pagsuspinde o pagtapya sa excise tax. Since we issue acknowledgement letters as to the notices of importation. From there, we can see the volume that is coming, as well as if mandated by the law and any orders, we will be directly requiring the oil companies to on a day-to-day volume of their selling, so as we can compare it to the import volume that we have on file, and then as to their distribution side. Humiling naman ang DOE sa National Pricing Coordinating Council at mga local counterparts nito para tulungan ng ahensya sa pag-monitor ng presyo ng produktong petrolyo, lalo na't nasa 14,000 gasolinahan na kailangang tutukan sa buong bansa. Hakbang ito ng pamahalaan para mapagaan ang mabigat na pasanin ng mga Pilipino dahil sa patuloy na pagsipa ng presyo ng mga produktong petrolyo. Target ng komite na maipasa na ito sa second and third reading sa plenaryo ngayong linggo at maipasa na sa BICAM sa susunod na linggo. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.